Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes, yo! Yahoy! Nako, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Siyempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Yan. Ang oras, alas 11:05 na ng umaga. Naku Attorney, nasan ka na? Ayan, pupunta na ho yun. Darating po yun. Kaya lang, alam nyo naman dito sa ating mga kalsada, lagi yung punong-puno. Punong-puno ng mga sasakyan talaga nga naman. But anyway, habang hinihintay po natin si Attorney Topacio, nako, blessing po ang Borracho Films talaga dahil napakagaganda ng kanilang mga talento. At salamat din kay Sir Dennis Arce na siya pong nagde-develop sa mga talento na talaga na ito po yung mga bago karaniwan, no? Mga bago, mga hindi pa po nasalang sa ibang production, kundi dito pa lang po sa Borracho Films. Yan. At alam nyo, excited ako na mapanood talaga yung tunay na kasaysayan ng ating dating senador, Gringo Nasan. At marami tayong mga nababalitaan na talaga namang nagawa at pilit na gustong ayusin ang mga gusot, di ba? At syempre, meron din mga bagay na itatama sa istorya. At alam niyo naman sa paggawa ng true to life story, hindi yung madali yan dahil karamihan sabi nga po nila, dapat pag true to life story, walang dagdag, walang bawas. Yan. Usually, ganun ho talaga. At hindi lang po yan, happy rin po tayo sa ating mga kaagapay. Thank you so much. Alam niyo yung mga advice, maganda yan. At syempre, hindi natin alam ano na ba itsura natin? But then salamat po sa inyong lahat. Well, inaasahan natin sana makarating si Doc Melvin Villaruz, hoping na magiging available siya. Alam niyo po ba, napakalaking bagay na tayo po mismo, alam natin kung paano natin alagaan ang ating mga sarili. Hindi na tayo kailangan basta na lang takbo ng takbo kung saan. Sa bahay pa lang mismo ay alam na po natin kung paano natin po proteksyonan ang mga damage ng isang tao. Yan. Yung mga emergency. Lalong-lalo na kung may mga chikiting kayong alam niyo na may mga chikiting, talagang hyper yan. Hindi mo maiiwasan na yung mga batang yan ay talagang kapag tumuwad-tuwad yan, bumalentong, hindi mo maiiwasan na minsan mauntog, di ba? At delikado. Kaya kailangan, alam po natin yung mga bagay-bagay na dapat gawin. Ito po isang paalala lamang dahil importante po na hindi po tayo natataranta, lalong-lalo na kapag may nangyari po sa mga maliliit ninyong mga kasama sa bahay. Yan, maliliit. Alam mo, natuwa ako kasi meron po akong isang natunghayan, no? Isang napakagandang babae, almost perfect sa tingin ko napakagandang babae. At nagkaroon siya ng boyfriend via internet. Sa Facebook, nagkakilala sila, nagkaroon ng mahabang communication, no? Pero, alam nyo, yan naging boyfriend online. Nakakita na ho ba kayo ng isang tao na maliit, talaga, butot balat lang yung kamay at saka yung paa. At syempre, kapag ganun na ho kasi yung itsura ng isang tao, alam nyo na, nakatiklop na yan dahil walang laman, basta wala. Alam nyo, yun ang napili niyan na maging boyfriend niya. At yun din ang napili niyang maging asawa niya. Di ba? Bira po ito, kadalasan ho kasi na aking mga nasasaksihan. Personal na nasasaksihan kapag ang isang tao po ay may konting diferensya, ay usually kapag normal yung babae, hindi niya gusto na gano'n ang maging asawa niya o hindi niya gusto na gano'n ang maging boyfriend niya. Di ba? Pero this time, itong natunghayan natin ay sa bansang Amerika kung saan meron tayong kamag-anak doon. At siya mismo ay nagkwento ng tungkol dyan. Kaya thankful tayo na meron pa rin palang babae na hindi lang po sa gandang lalaki, hindi lang po sa yung magagawa sa kanya ng isang lalaki, but
natuwa siya dahil yung pagmamahal ay talagang maibubuo siya. Saka nakakita na isang babae na nag-asawa ka, ang gagawin mo pa dun sa napangasawa mo ay magiging alaga mo. Alam niyo yung lalaki, halos kasing laki na lang ng isang bata. Kasi nga po, ay normal yung ulo niya, hanggang dun lang. Pagdating sa katawan, sa kamay, sa paa, hindi na po. But, nakakausap po okay naman. At of course, college graduate naman po yung lalaki. At siya rin po ay college graduate na rin. So, ibig sabihin, kahit papano nakapag-aral sila, pero lahat po ng kanilang mga ipinapakita ay kakaiba. Kakaiba po in the sense na, iba to. At talagang wala kayong expect na magkakaanak pa sila dahil nga gano'n na nga po yung diferensya ng lalaki. But, mahal na mahal ni babae. Di ba? May mga ganun eh. At kung anumang swerte ang dadali nito sa kanya, ay talagang meron hong pagkakataon na gano'n. So, ibig sabihin, hindi po problema ang itsura. Hindi problema kung anong maibibigay na kaligayahan sa iyo ng isang partner. Basta ang importante, kayo po ay nagkakaintindihan. That's good enough na yan po ay mahalin. Iyan. Okay. Meron ditong mga salita na bakit daw. Ito sabi nga po ng iba dyan, pagod na ako. Bakit ganun? Naku, huwag kayo magsasalita ng ganyan. That's negative na yung mga ganyan salita. So, never tayo magsasalita ng ganyan. See? Kapag daw po kayo ay negative magsalita, negative talaga yung mangyayari sa inyo. Sabi nga walang imposible sa taong nagsisikap. Okay, labanan nito dahil may takot basta tayo may takot sa Panginoon, walang problema yan. At kung bakit tinatago nila ang tunay na dahilan yan. Merong mga tao, marami ho tayong mga tawag, no? Natatawa nga ako kasi kahit minsan ay wala tayong limit sa access sa phone. At natutuwa naman po ako kasi isang tao nagpasalamat sa akin mula po sa Singapore. Siya po ay Filipina. At hindi ko ine-expect na sa tagal-tagal ng panahon na meron akong communication sa kanya, siya po ay tumawag para magpasalamat. Ito po hindi ko inaasahan, no? Isang babae nagpasalamat sa atin, siya po ay migrant worker ng Singapore. At alam niyo, nung time na kami po ay nag-uusap, she's about time na sabi niya magsusuicide na siya. Diyos ko, alam niyo, yung makatanggap ka ng tawag na ganun. Na dahil lang sa isang lalaki na siya po'y iniwan. Ayan, isang problema yan na kapag kanyang mahal sa buhay ay iniwan siya, meron taong ganun mag-isip, no? Nako, wag niyo pong gagawin yon, lalong-lalo na yung mga kabataan. Nako, mag-isip naman po kayo ng, alam niyo, sa totoo lang, masarap mabuhay, masarap mangarap, libre yan. At wag ho nating isipin na tayo magpakamatay. Alam nyo, marami na akong bangungot na naganap noong ako po'y nasa Japan. Mahabang panahon din na tayo nagpabalik-balik doon. At ilan sa kanila, masyadong stressful. Masyado silang nakakatakot mag-isip, di ba? Yung bigla na lang, ayaw na nilang mabuhay. Bigla na lang, kikitilin nila yung buhay nila. Naku, wag na wag ho. Dito naman sa Pilipinas, hindi naman tayo masyadong nakakarinig ng ganyang balita. But then, isang babae nga ho yung tumawag sa akin noon pero ngayon ay nakausap ko siya. At syempre, alam nyo, minsan kasi kailangan talaga natin, no? Meron tayong kapwa na marunong magpaliwanag. Meron tayong kausap na marunong mag-isip. Ako, feeling ko, ganun ako. Noon. At binigay ko sa kanya yung mga detalye na hindi ka dapat magpakamatay. Yan. Kayo po, di ba? Masarap mabuhay. Ang buhay po ay ganun lang, di ba? Kailangan lang po talaga natin, i-provide natin yung pangangailangan natin para mas lalong humaba ang buhay natin. Huwag nating puputulin ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nagulat talaga ako nung tumawag yung tao na yon at hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi maaaring ito po hindi makabuti rin sa kanya. But then nagpapasalamat po siya dahil gumugol siya. Siguro yung time na yun, nag-usap kami about 2 years ago. Sabi niya, Ma'am Juvie, thankful ako sa'yo. Kasi yung cellphone ko po, hindi po ako nagbabago ng number, no?
At nakausap ko nga po siya, binigyan niya ako ng magandang halimbawa kung bakit gusto pa niyang mabuhay. Yan. At isa doon sa mga paliwanag ko sa kanya na nagustuhan niya. Kaya sana kayo rin po, mga, lalo na itong mga tao na maraming sakit sabi nga nila, depresyon. Yung depression na yan, nakakamatay daw yan. Yan. Sabi ng ilang eksperto. Kaya yung masyadong nadidepress dyan, ay siguro tulungan po natin. Huwag po nating ibuyo pa. Di ba marami yung mga, lalo na yung mga teenager, naku po, pag sinabing, ay hindi, mahina ka, wala kang kwenta, hindi mo kayang i-preserve yung magandang babae na sabi mo pa, mapapasagot mo, hindi mo naman pala kaya. Yung mga ganon, nakaka-depress po yun. Wag nating buyuin o i-bully ang isang tao sa ganung paraan. Kasi alam nyo po, pag tayo po ay ganon, sa mga kaibigan natin, maaring short lang yung kanyang kaisipan. Hindi mo niya naisip na masama yung gagawin niya. At hindi nyo rin yung naisip na dahil dun sa pambubuli ninyo, hindi na nga kayo nakatulong, yung pa yung naging dahilan para gumawa siya ng isang bagay na makakasama sa kanya. Kaya po, nagpapasalamat din ako sa mga taong nakakasalamuhan natin, lalong-lalo na yung psychiatrist na naging kaibigan natin, na sabi nga dapat sana, ayan, meron daw tamang isip party list. Tamang isip party list. Pero hindi ko natuloy yun kasi nga, dahil sa kakulangan ng pera, sabi niya, hindi yata siya nakapasok last time dun sa supposedly, ay siya po ay magsasali po sana siya sa party list, pero hindi po siya napagbigyan. Maaring ayaw na rin ng Panginoon. May mga ganun kasing instances na kapag hindi ukol, hindi bubukol. Yan. Isa ho yan. Okay. Isa pa sa mga maganda nating nakita. Ewan ko lang kung kung makikita sana ito na video, pero next time na lang, no? Kasi biglaan ito. Yung mga request ng ating mga friendship, no? Yung mga request kasi nila masyadong late na. Alam nyo guys, pag nag-request kayo, a day before, yan, dapat. O kaya a week before, much better, no? Pasasalamat na rin, pinapaabot natin kay Boss Benjo. Boss Benjo ng Makati, salamat. Alam mo na. Okay, salamat po dyan. Dahil alam mo mabigyan ka ng hospital bed kasi mami ko bedridden na po. At natuwa naman ako kasi medyo okay na, nakakaupo siya ng mag-isa. Kasi nung hindi pa maganda yung kanyang higaan, ay ang hirap tumayo, di ba? Hirap siyang tumayo. But anyway, Boss Benjo and Spike, salamat po. Yan, nakarating na. Nahiya sana ako mag-itip. Pero salamat po sa isang pagpapala. Alam nyo thank you so much. Personal friend po natin, si Spike from ABS-CBN. Alam nyo, marami tayong mga nakasalamuha, no? Diyan. Kaya thankful tayo kahit papano yung problema ko. Ilan sa mga dating kaibigan natin, nire-reach out ako. Kaya sana maging less tayo sa pambubuli sa kapwa. Ayan. Huwag nating pabigatin ang kalooban ng taong may problema. Kapag alam mo natin may problema ang isang tao, tayo po ang gumawa ng paraan na yung problema niya ay mabawasan. Yan. Isa sa mga pinasasalamatan ko rin, yung taong tumawag sa akin, alam nyo, bira yung ganyan, no? Na may nagawa kang kabutihan at sa tweet-tweet na nagpapasalamat sa'yo. Meron kasing ganon. Meron kasing hindi na nakakaalala. Kagaya na lang ng isa kong kaibigan, si Captain Rolando Dorado Durana, isang master mariner yan, taga-barko yan. Isa siya sa mga sa akin, nagkwento na yung mga taong natulungan niya noong araw, yan, alam nyo, talagang mahirap talaga hanapin yung mga tamang tao, di ba? Yun nga po, hindi na po siya kilala. Nagkakasabay daw sila sa elevator. Yung taong natulungan niya, tatalikuran lang siya at iiwasan niya. Yun yung ibang mga nare-reach niya. Pero sabi ko, hayaan mo na, Kap. Ganun talaga ang buhay. May taong nakakaalala at may taong hindi nakakaalala. Pero pag magkaganon pa man, alam ng Panginoon yan. Kapag tayo po ay nakatulong,
Kahit even without a word, kapag ang isang tao ay natulungan mo, siguro meron lang siyang mga bagay na nahihiya siya. May taong gano'n, no? Bakit yung magpasalamat ay parang hiyang-hiya ka magpasalamat? Pero alam mo naman na meron taong nagawa yan. Kaya sabi ko nga kay Captain Durana, alam niyo sir, hindi lahat ng tao po marunong magpasalamat. Kaya yung ganyang problema para sa'yo, hindi problema yan. At least, may pondo ka na, sabi. At least, yan, may pondo ka na. Meron ka nang nagawa para sa itaas. Yan, good. Ano yan? Good karma, sabi nga. Okay, meron pa siyang isang kwento na naalala ko eh. Ang sabi niya, na siya po ay na NBI, no, nung siya ay tumanggap ng seafarer na bago. Na NBI siya in the sense na akala siya yung tumanggap pero hindi naman pala. Maraming mga instances na gano'n na parang fake news, na pagbintangan, and yet hindi naman. Alam niyo yung mga ganitong klase ng mga alalahanin, tanggalin niyo na po yan. Matagal na naman yan, di ba? At hindi naman po nangyari. So, wag yung balik-balikan. Ang importante, nagpapasalamat din po ako sa inyo nang dahil sa inyo ako po ay may isang pamangkin na dating magsasaka. Yan, pamilya ng mga magsasaka. Naging seafarer. Kasi nga nag-aral din siya kahit papano. At nang dahil kay Captain Durana ay malaking tulong na siya po ay nagbago ang kanyang buhay. Ito po yung isang mga dapat nating ipagpasalamat, di ba? Nagbago ang kanyang buhay. At hanggang ngayon, thankful din ako sa pamangkin ko kasi hindi nagbago ugali niya. Ngayon ay negosyante na siya, di ba? Sana, tulungan mo naman ako. Yan, ilan sa mga nakakatuwang bahagi ng buhay na tayo po nandahil sa mga kaibigan natin. Isipin nyo hindi niya kilala yung pamangkin ko pero tinulungan niya. Ganun ho yun. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa mga fake news. Huwag kayong masyadong nagkukwento ng fake news dahil baka yan ay ikasama ng isang kaibigan niyo. At maaaring sila po ay magalit sa inyo dahil mali yung kwento, di ba? So, dapat po ingat-ingat din pag may time. Okay, sabi nga po, ayan, 5 senyales na talagang mahal ka ng isang lalaki. O, paano nga po malalaman yan? Ayan, siguro, maganda kung si attorney sana no? Asa na kaya si attorney Topacio? Okay, sabi nga po, ano yung mga senyales para patunayan na ikaw ay mahal ng isang lalaki? Bigyan ko lang kayo ng kalahati muna. Kalahati, kasi 5 yan. Okay, ang una, actions are important. That's saying, I love you. It's easy to say. O ba't nga gano'n, no? Kapag I love you, ang bilis, madaling sabihin. Yan, madaling sabihin. Well, anyway, tama po yan. Kasi nga, kapag ang isang lalaki nagsasabi ng I love you, kahit na alam niyang bising-busy ka, pero talagang sinasabi niya yung pagmamahal niya sa'yo, that's good enough. Totoong mahal ka. Ayan. Good for the girls. Kaya kapag ang boyfriend ninyo ay nagsasabi ng ganyan, huwag kayong makornihan. Dapat nga matuwa kayo kasi nga kahit pabulong, sinasabi niya sa inyo yan. Okay. Yung pangalawa, I love you but hard to show it by actions. This action will prove that he loves you or not. Ayan. Mapapatunayan po natin na ang isang lalaki ay tunay na mahal ka. Hoy, girls lang. Girls lang yung dapat makinig dito. Mahal ka ng isang lalaki kapag hindi lang sa salita, pati sa gawa, nagagawa niya. Sa paanong paraan yan? Paano niya magagawa na ikaw ay tunay na mahal niya? Yan. Dapat nating isipin yung sakripisyo ng isang tao. 'Di ba? Maraming sakripisyo. Biro mo, inaalalayan ka sa lahat ng mga problema mo, ginagabayan ka sa lahat ng gawain mo. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Kapag kayo ay pinapayuhan ng isang bagay, masakit man o hindi, dapat po nating tanggapin dahil siya lang po ang nakakakita ng problema na maaaring hindi ninyo nakikita. Yan. Kapag ginaganon kayo, kinukorek kayo, aba, that's good enough. Ibig sabihin, mahal na mahal ka. Iyan. At syempre, yan yung mga ilang bagay na dapat natin isaalang-alang. At bago tayo mag-break time, sabi nga po,
kailangan nating huwag kakalimutan na magsabi ng mahal na mahal kita. Ayan. Dapat babae rin ganun. Huwag yung lalaki lang. Masyado kayo demanding. Gusto nyo lagi. Ito yung mga nagte-text sa akin ha. Ito na, ginagawa ko na ngayon. Sinasabi ko na sa inyo na huwag kayo lang at tumatanggap ng magagandang words mula sa boyfriend ninyo. Dapat kayo rin ay nagbibigay ng good words para sa boyfriend ninyo. Hindi yung kayo lang ay umaasa sa mga words na bibitawan niya. Okay? So, mga kaibigan, time check muna tayo. At magbabalik po ang Yes Yes Show after few reminders. Ang oras, alas 11:24 ng umaga. We'll be back. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes! Siyempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ang laging, sabi nga, manigas sana ang lahat ng mga ugat sa inyong katawan. Huh? Ang grabe. Yun yung laging natatandaan kay Attorney. Siyempre, alam nyo, napakaswerte ko. Talaga, ang dami kong mga sinulatan, ang dami kong in-invite. Walang confirmation, mantakin nyo. Pero this time, ang hirap manligaw talaga sa panahon ngayon dahil tag-init. Pero ngayon, hindi man tayo sinagot, pero dumating yan. Yan ang pinakaswerte natin. Narito ang ating kaibigan, kasama, at hindi lang po yan, tutor pa natin ito sa Emergency Medical Response Team. Walang iba kundi si Doc Melvin. Yahoy! Good day po sa inyong lahat. Si White and si Attorney Topacio and Jovi. Good morning po sa inyong lahat. Mula po dito sa ating sa Pilipinas at sa buong mundo. Ayan. Oh, yes, yes, yun, Topacio. Oh, di ba? Yes, show to Hey. Pasio. At alam mo, Doc Melvin, thankful tayo sa Panginoon kasi nakarating po kayo Correct. kahit sa mga oras na hindi ko inaasahan. Magic! Duman. Di ba? Ano. Pero yung mga time na talagang feeling ko darating, hindi dumarating. Kaya sabi ko, naku, nega yung aking yung aking good vibes ba? May mga Good ganun vibes. pala, no? Oo. Okay. Pero Doc, bago ang lahat, bago natin umpisahan yung ating topic today, gusto ko lang pong batiin muna at pasalamatan itong mga bossing natin. Hello to Boss Edgar, salamat po Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antinorian, kanina nandito siya, at syempre Sir Randy Cabangon, Attorney McNeil Rante, salamat po, at si Cathy Rizzo Peralta, Miss Bambi Fuentes, Sir Dennis Arce, syempre. At syempre si Miss Baby Go, ang producer ng BG Films. At ngayon po, katandem at partner na po ni Attorney Topacio sa pelikula sa tunay na buhay ni Senator, ni ex-Senator Gringo Honasan. Yan ako, antabayanan niyo po yan. At hello din kay Yusek Chito Valmusina ng Barangay Affairs ng DILG. Of course, kay Ma'am Jane Militante, kay Sir Ariel Coronel ng ARJ Music Training Center. At syempre, alam nyo, ito, iniimbitahan ko to si Emil Vente, ang original singer and composer ng awiting Pasakit. Sa ngalan po yan ng kanyang ina, si Miss Daisy Vente. Alam mo, Doc Melvin, nalulungkot ako sa kwento mo. Sabi mo, namatayan ka ng kaibigan. Yes, oo. At ako naman po ay namatayan ng pinsan. No, recently, nang dahil din sa init na ito. Grabe. Na heat yung stroke, ating, no? Yung sitwasyon panahon na ito. Yan, sitwasyon Climate ngayon. change na tayo, Jovi. Ayun nga. Kaya medyo, ito, continue yung awareness and preparedness natin. Kaya yesterday, katatapos lang namin ng awareness and preparedness simulation ng FAR. Kasi nga, uso din ng FAR, sa sunog din, no? Ayun. Sa sobra init. Kaya nagbibigay tayong preparedness and awareness sa mga building dito sa Ortigas Center. Opo. Para at least, one of the isang building, yung Marco Polo Hotel. Pero na-perfect naman po nilang fire simulation nila. Ayun. Galing. Pero at Ay, least... hindi lang po yan. Dapat maimbitahan natin sila bawat building na Yes, pinupuntahan mo. oo. Ayan, maparating mo Yeah, sila yeah, dito. oo. At ano yung mga technique na ginagawa nila Yes, okay. sa building nila. Wala sa pong preparedness. problema at yan po dyan sa Barangay San Antonio Ortigas Center ay Opo.
halos nasa 80% na po yung ICS na ginagawa natin. Isa din command system po. Paano, what to do during disaster. Ayan. Yan. Guys, Okay. witness kayo Nag-promise sa akin si Doc Melvin Yan, na marami dadalhin na- niya nadadala ang natin sino yung mang mga- pinakamataas doon sa building. Yeah. Mga admin yan. Mga Tsaka pinakamataas. Yes, Pero sir. alam nyo, napaka-importante din na malaman natin sino-sino ang mga nandito sa Ortigas. Oo. Ortigas Center. Oo. Okay. Doc, basahin ko lang to, no? Sabi Yes, nga po, sige, Jovi. Tingnan natin kung seryosohin. makakatulong tayo. Seryosohin ang climate change. Sabi nga po, tubig na ibinuhos ng mga ulan, hindi na ito kayang sipsipin ng mga puno, kaya nagiging lugaw ang mga lupang kinakapitan ng mga ito. Kumbaga, yung ulan na dapat pang isang buwan lang ibinuho sa lahat ng loob ng isang araw ang resulta ng landslide tulad nito sa Barangay Masala, Maco at Davao de Oro. Yan. Oh, grabe. Ito na kumbaga ang new normal pagdating sa kalikasan, climate extreme, sunod-sunod ang El Nino at La Nina na dati ay dekada na binibilang bago maulit at pati na rin ang mga resulta nito na malalakas na ulan, malawakang pagbaha, pagguho ng lupa, super Totoo po typhoon na may hatid na delubyo at mga sakunang sa end of the world, movie mo lang noon napapanood. Wow. Ito yung mga ilang nakakatakot na eksena mga kaibigan. At ito po'y nasaksihan ko yung iba rito, no? Ako po'y muntik na nung panahon ng Ondoy, di ba? Yeah, Undoy. Hindi ko Ondoy. makakalimutan yung Undoy na At saka yung Habagat, yan. Yan. At thankful ako dun sa taong nagsagip sa akin at ako'y galing po sa isang building na kung saan supposedly pauwi na ako. At mabuti na lang at pinilit nila akong makauwi, no? Kasi yung aking pinanggalingan, lumubog talaga ng todo. So, Saan area? Saan area mo? Saan ang area? bandang Quezon Avenue, alam mo Ay, naman talaga, dyan, oo. diba? No, Malalim dyan. Malalim Oo. dyan. Lalo sa Araneta, pagka Opo, umapaw yan. Oo. So, yan yung mga ilang pinuntahan natin na muntik na tayo. At kung hindi dahil sa kanila, saan kayo nakakita na tutulungan ka na, namimilit pa sila, di ba? Yes. Pero kaya pag merong gumanon sa inyo, sumama na kayo, lalong-lalo na Oo. pag mga ganyang klase ng mga... Na hindi pa tumataas ang tubig. Hindi pa tumataas. Warning Oo. pa lang yan. Sakay na. Oh, kasi nahiya po ako kasi yung driver noon, pulis, no? Pulis, kasama yung co-anchor ko na na babae. Correct. Kaya nung time na yun, medyo nahiya ako kasi syempre couple sila tapos ako biglang sisingit. Yeah, oo. Pero dahil sa insisting nila ay nakauwi po ako ng maayos. So, okay. thank you Thank you, so Lord. much. Okay. No? At yun, sabi ko nga, no, ito na-feel po natin talaga itong parang init natin ay siyempre nga magtipid tayo sa tubig. Yan ang sinasabi natin sa mga kapwa Okay. Pilipino natin. Ah. Yung, Standby muna. okay? Ayan. Yan, okay. Isa muna, time check ulit tayo. At syempre mga kaibigan, mamaya po magbabalik po ang napaka-importanting topic namin for today. At break muna tayo. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, Kaya, yo! hoy, nako, magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan, para sa huling segmento ng ating programa dito sa Yes, Yes Show, Topacio, sa ngalan pa rin po ni Attorney Perdi Topacio. Alam nyo ho, napakaswerte ho natin dahil mapag-usapan natin yung kahapon na itapik din namin to ni Attorney Topacio, yung tungkol dun sa mga sasakyang nasunog Yan, oh. dyan mismo sa sa airport, no? Sa parking area. Pero ano ba ang Doc Melvin ang sa palagay mong dahilan ang pinanggalingan ng sunog na yun? Joby, alam mo marami yan eh. Meron tayong theory dyan. Katulad na nangyari last year din sa isang ibang bansa na ayon sa investigador, forest fire to. Okay. No? At may mga nakaiwan ng mga basag na bote, no? At ay po'y mainit at nag-magnify, causing the heat na mag-magnify ay nasunog yung isang Oh, isa rin po yung cause na yon. Baka doon sa talahib na yon, may mga basag na bote. At kunyari, malayo siya pero gumapang na lang sa ilalim ng sasakyan. opo. And the same time, ito lang po yung ating dapat din natin malaman na dapat yung mga canister natin, yung mga kunyari na mga Lysol, mga flammable, sabog po yan, no? Yung mga alcohol natin, ang pang-spray sa katawan natin during COVID, di ba? Nabalitaan natin, may mga nasunog na mga sasakyan dahil nga gusto nila, pagdating nila sa kotse, spray sila ng Lysol. Pero mangyayari, yung iba naman, nakakalimutan, nagyoyosi. Pag sindi ng lighter, Lighter. sabog sila.
Ganun po kasi nga, merong ano yan may chemical po yan, yung Lysol na yan. No? Pagka Lysol or whatever, no? At the same time, may mga nakakaiwan din ng mga spray po sa spray net. Di ba? Yun din yung cause, kunyari, nasa kotse yun, babae may-ari, no? Nailagay sa may likod, o kaya nasa may nainitan. Isang cause din yun. Nako guys, magandang paalala to sa lahat, lalong-lalo na yung mga hindi masyadong concern sa mga basura nila. 'Di ba ganun tayo, pag alam na nating wala nang laman, tinatapon lang natin kung saan. O kaya naman po, kung may basurahan, tinatapon sa basurahan. Pero yun daw ho ay isang cause na pinanggagalingan na maaaring umapoy ang anumang bagay. Correct At hindi yan, lang po yan. Huwag tayong magpaparada dun sa mga madadamong lugar. Ganun ba? Lalo tuyo. Lalo tuyo, Oo, yan. yan. Kung maaari man, dapat bababasa nating area. Lalo ngayon, Jovi, no? Kita mo na ipaparada nila sa mga tuyong grass, no? At siyempre, magtapon lang ng isang nabasag na mga bubog or whatever. Oo nga, no. Di ba nung tayo bata, maalala mo, salamin lang natin. Ginaganon. Silang salamin lang Umaapoy natin, di ba? na, oo. Iladapat lang natin, apoy na yan. Kaya yun po yung mga base na dapat natin mala. Bakit nasunog? Bakit ganun? Ayun. Pero tingnan natin yung cost. Yun na meron pa lang nanggaling pala hindi sa kotse. Marami sa kotse, sumabog sa loob ng kotse. Then the same time, sa grass din nila, baka may mga basag na bubog dyan. Ayun. Kaya dapat talaga ibalik yung ROTC. Oo, Para sa awareness talaga. Hindi, totoo yan, alala totoo ko yan. that time kasi talagang pati yan tinuturo eh. Well, no? alam niyo ba ang Boy Scout? Yung mga source? Ang unang natuto dyan, yung mga tungkol sa first aid. Opo. Ang Boy Scout. Boy Scout, Girl Scout, oo. balik yan. Ibalik din At yung... least awareness kasi pagdating pala ng 8 years old, tinuturuan sila for emergency response. Oo. Pero bakit di natin agahan? Pwede Hindi, meron na po at the ngayon. age of 5 years old pa. Meron na pwede po tayo nag-uumpisa na turuan po ngayon sa Department of Education yung BERT, yung Batang Emergency Response Team. Meron na? Meron na. Oo. Aba. Kaya kami na-invite din po kami, yung mga testa EMS graduate, mga Opo. 3 years mandatory. Na-invite na rin kami sa ibang eskwelahan. Oh, Na Dok. para magturo. 8 years old pa lang. Tapos sa mga Boy Scouts yan, nagtuturo din po kami for the awareness and preparedness during emergency. Hindi lang yan. Mula sa climate change, for the basic life support, yan, tsaka first aid training, yan. Ano yung what to do? Kasi alam mo ba, ang bata ngayon, iba na po ang bata ngayon. Siya po nagtuturo sa atin. Sa larangan ng computer eh. Anak, paano ba itong paggawa ng PowerPoint? Paano ba yun? Ay, naku, Diba? nagulat nga ako yung aking... yung anak ng pamangkin ko, grabe. Oo. Magti 3 years old pa lang. Basta sa YouTube, ka? Nagpipindot ng computer. Sabi ko, nakakabasa ba to? Hindi pala, yung mga icon, naiintindihan niya na yung mga Yes, icon. oo. Tapos alam niya magbukas, alam Kasi niya visually, mas madaling matuto visually. Kaya nga, Ay, kapag natuturo kami, nakakagulat, oo. more ang tao kasi, nung gusto makita na visually and auditory. Visual, din naririnig nila. Kita mo kaya ibang yung mga bata, mga 4, 5, ang gagaling mag-irit. Hey, Dad, what's up, Dad? Yung mga ganun pa, kaya nga, Okay. visually and auditory. Kaya yung ibang mga PWD natin, yung mga handicap natin ng mga bata, yun di nila nakakausap yung mga anak, magugulat na kasi, ito yung YouTube, ito na po yung panoodin natin, mga cartoons. guys. Grabe. Iba na. Grabe na ang takbo ng panahon ngayon sa sobrang dami ng marunong. Correct, Dagdagan pa rin ho natin yung awareness natin dahil nga, Correct. ito nga, pinag-iingat natin ang lahat, no? Alam naman ho natin na dapat maging asset tayo ng gobyerno, hindi tayo liability. Correct. Kaya paano tayo makakatulong? Yung awareness na lang po ng pag-iingat natin, lalong-lalo na Correct. yung pagtatapon ng basura. Kaya nga meron tayong segregation ngayon, importante yung hiwalayin yun, natin kaya yung... yun din pala ang no? Yun din isang cost supposedly. din. And yung isa rin yung sa ozone layer natin. Kaya di ba, dito sa atin, bawal na talaga magsiga eh. Ayun, Dito sa yun. Manila. Pero Opo. about sa province, about sa bundok, hindi Yan. nila nagagawa. Kaya Oo. ito, nasisira yung ozone layer natin. Yan. Kaya ito yung cost natin. Grabe. Oo. But anyway, Doc, dahil tayo pinagdamutan na ng tadhana, dahil kita nyo na may oras natin, Oo nga, Halos no? tapos na. 3 minutes It's about time na magpasalamat po tayo. Doc, last few words po mula sa inyo. Kaya nga, ito sinasabi ko nga sa inyo na ngayong mainit, kung pwede na wag tayong umalis, lalo na po yung merong mga hypertension, sa bahay lang po tayo. At alam nating mainit, maligo tayo ng malamig na tubig. Ayan Lagyan na. po, electric pan mo, lagyan mo ng yelo para at Okay. least meron siyang malamig. Okay. Okay?
At Okay, Doc. Digo. At syempre, Digo, magpasalamat muna tayo sa Thank you, ating thank you. mga nasa production. Salamat po. News director natin, si Judith Estrada Larino. Salamat po. Si desk editor, Sir Drew Nasino. Thank you so much. Tech engineers natin, si Wener Contehino, Henelyn Rico Hermoso, Ken Sale. Ang broadcast IT natin, si JV Dominguez. Teleprompter natin, si Neil Joy Abella. Writers, Geraldine Dowinog at syempre si Katrina Gonzalez, Jen Patroya. Ang CAs natin, maraming salamat po kay Yasmin Pantaleon, Jacqueline Santos, Eliza Quevedo at ang interns natin si John Real Javier. At ang tabayanan nyo, ang magandang programa, no, ang Balitang Bayan with Drew Nasino. At muli po ako po si Juvie de Guzman sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio dito sa Yes Yes Show Topacio. Maraming salamat po at nagpapasalamat kami lagi sa tweet-tweet sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito pa rin sa programang ito ng DWIZ at ng Aliw Channel 23. Maraming salamat po. Sabay tayo, Doc. Okay. Yeba! Woo! Yan na. Maraming salamat. Yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio!